Isang napaulat na patay sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon ito sa General Santos PNP. Sa puntong ito, hingi tayo ng update mula sa Office of Civil Defense. Kasama natin si OCD spokesperson Junie Castillo III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa ating mga manonood. What do we have so far? Kamusta po ang initial assessment o yung mga paunang reports na kumpirmado na nakukuha po ninyo? Sa mga paunang reports, Cheryl, kanina nga po si Yusek Harold Cabreros ng Office of Civil Defense, base doon sa mga nakalap namin dito sa Operations Center, ay meron nga pong yung mga critical facilities, no? Specifically, ang pinag-uusapan ay yung mga rehiyon ng Regions 9, 10, 11, 12, ganun din doon sa BARM. So, yung meron pong mga critical infrastructures, no? Ang international airport sa Gensan ay meron nga daw pong naiulat na may damage. Ganun din yung mga ilang gusali doon sa Gensan. At saka doon naman po sa aksyon na ginawa, no, to get that information on the ground, sa kasalukuyan po ay papunta doon na, or actually en route na, no, ang mga ahensya ng gobyerno, specifically OCD, DND, DSWD, DPWH, DOH, no, ganun din yung DepEd, para nga po kunin itong mga datos na to on the ground, no, and para pamahalaan yung response agencies, or rather response operations doon. So far, Cheryl, if we'll talk about casualties, again, this is initial reports, no. We are still verifying this information kasi meron nga pong initial na 3 daw po sa Davao Occidental, again for verification and validation. Meron din pong 3 sa General Santos City, and then 2 sa South Cotabato. Pero initial information po ito, na gine-verify namin doon on the ground. So far, merong naiulat din po na 131 na injured na mga kababayan natin, sa iba't ibang lugar. Pero again, we also realize, that this is again initial reports dahil ang ating pong mga tauhan, both from the regional and then sa local mga DRRMCs po, ay nandoon on the ground to check on the situation. Sa initial assessment po, gaano kalawak yung pinsala na nakikita po natin ngayon at gaano kalawak, meaning sabi nyo nga po, regions 9, 10, 11, 12 and BARM ay talaga pong nakaramdam po ng pagyanig at may mga areas na po na naiulat na damages? Tama, Cheryl, no? In terms of yung extent, no, nung kabuuan, no, we don't have that exact picture yet. Pero base kasi doon sa intensities na naranasan, ang pinakamataas na intensity na nakuha natin ay intensity 7 po, no? Ibig sabihin kasi pag intensity 7, medyo malakas po talaga ito. At nakikita nga natin sa mga videos, no, from the social media at saka sa mga ipinapadala sa atin, ay malakas po yung intensity 7, no, sa iba't ibang lugar. Meron din pong intensity 8 po, no, in some of the areas. Ito po ay sa Sarangani, intensity 8 po ang naramdaman doon. So kapag ganito po ay malakas po talaga. So yan po ang tinitingnan natin, no, in terms of how it is felt. In terms naman po dun sa lawak, no, considering na ang initial reports ay yun nga pong mga ilang rehiyon, so tinitingnan natin na madami po ang apektado. Lalo pa, Cheryl, siyempre, today is the first day of classes, no, sa mga public schools. Kaya ang tinitingnan natin kung manggagaling sa DepEd na impormasyon, ito po ay merong mahigit po, 3 million na mga affected learners ang binabanggit po, coming from the public school population. And then ganun din po yung mga 6,224 na public schools ang tinitingnan natin in those areas, no. May critical areas po ba tayong binabantayan matapos po itong lindol? Kailangan bang gaano na rin po karami pamilya ang inilikas, lalo na doon sa coastal areas dahil nananatili pong nakataas yung tsunami alert?
Sa ngayon, Cheryl, no, wala tayong total number of mga evacuated yet. No, we're still getting that information. Pero ang abiso po kasi because of that tsunami alert, no, ang abiso po talaga doon sa mga rehiyon na yon ay ito nga pong mga nasa coastal areas nating mga kababayan ay lumipat po, no, to a higher ground sa mas mataas na lugar hanggat hindi po nagsasabi ang DOST FIVOX na ibinababa na itong alert na ito ay wag po munang babalik doon sa mga baybayin. Kamusta po ang paunang mga nakukuha nyo ring report pagdating po sa supply ng kuryente, komunikasyon, tubig? Pagdating dito sa mga lifeline kung tawagin natin, Cheryl, no, nakuha na natin yung mga initial reports. There are power interruptions, no, Occidental, power interruptions also in Gensan, no, and then sa karamihan pa po dito sa mga lugar. Kasama po yung na ika-cut off muna yung kuryente dahil nga may mga structures po tayo na mga bumagsak, no. So we expect that in those areas and in those regions ay wala pa pong mga linya ng kuryente. Yung komunikasyon po, may mga nako-contact pa po tayo, although we understand earlier, no, na meron ding maraming may mga cell site na that were also shut off dahil nga po dito sa nangyari. Pero so far po, yung mga OCD regional offices at mga operation center at mga tauhan po natin doon ay nako-contact naman. Balikan ko po yung first day of classes nga po. It happened past 7 in the morning. So talagang nakapasok na yung mga estudyante. Kamusta rin po? May initial reports na po ba from DepEd yung integridad or yung structures po ng mga classroom ng mga eskwelahan ay may mga gumuho po ba, mga naapektuhan? Tama, Cheryl, no, kung makikita nga natin yung mga images, ano, yung iba ay nagfa-flag ceremony na, yung iba ay papasok, no. So nandun na talaga sa eskwelahan yung karamihan sa mga estudyante, ano. Kaya yung ulat na numbers that I mentioned earlier, no, ay nanggaling po yun sa DepEd and even the affected schools na mahigit po 6,000, ayun din po ay nanggaling din po sa Department of Education. This includes po, yung galing sa 5 rehiyon. So in terms of the facilities, no, mga gusali dito sa mga rehiyon na ito. So yun nga po, yung mahigit 6,000 na yon ay kasalukuyan po, no, sa iba't ibang lugar ay sine-check po yung mga structural integrity. Pero we understand po initial reports ay meron din nga pong mga apektadong mga gusali doon, no. In terms of gumuho, no, we're trying to get that information kung may gumuho na mga gusali. Pero so far po, yun nga po, no, nakakalungkot po, no, na sa unang araw ng pasukan ay may ganitong nangyaring insidente. At ano na po ulit ang unang direktiba ng Pangulo? Paano na po gumagalaw ang iba't ibang ahensya po ng pamahalaan? Right after nangyari ito kaninang 7:30 ng umaga, Cheryl, ay talagang nagbigay na kaagad ng direktiba ang Pangulo sa lahat ng response agencies. Kabilang na dyan siyempre yung DND, our Secretary Teodoro being the chair of the NRIMC, and then ganun din po sa amin sa Office of Civil Defense at iba't ibang ahensya po na kabilang doon sa NRIMC at saka sa National Interagency Coordinating Cell na in full red alert status po, no. Ibig sabihin ay lahat po ng mga resources na dapat i-deploy, na kakailangan i-deploy, lahat po ng pagsasagawa noong mga rapid damage and needs assessment ay isagawa na po agad at para malaman po kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan para po ito ay matugunan agad. Siguro po, paalala, mensahe, lalo na sa mga kapatid po natin sa Mindanao. Cheryl, dito sa ating mga kababayan, ano, sa Mindanao at mga apektado po nito, ano, rest assured po na yung mga response agencies ng pamahalaan, no, dahil nga sa direktiba ng ating Pangulo ay nandito po, ano, at saka nandoon na rin po sa lugar para po tugunan itong mga pangangailangan natin. Sa ating pong mga kababayan, maging alerto pa po, ano, we expect aftershocks na tuloy-tuloy pa rin mangyayari, ano. Wag po muna, umiwas po muna doon sa baybayin, sa mabababang lugar. And then ganun din po doon sa mga high-rise building.
maging mapagmatsyag po muna, no? As much as possible, we stay doon sa mga open spaces, no? Dahil nga hindi pa natin sigurado kung maari na tayong bumalik doon sa mga gusali. Alamin po muna kung habang wala pa pong abiso, no, doon sa integridad ng gusali, wag muna pong babalik sa loob ng mga gusaling ito. Mag-iingat po tayo lahat. Marami pong salamat, OCD spokesperson Junie Castillo III.